Good morning. Time check is 6:38 a.m. Nagko-coffee na ako. So, kanina nagising ako na mga 5:30 kasi it's Saturday and no work. So, pwede akong gumising na medyo late. So, yun, 5:30 na ako nagising. And after ko ng wake-up routine ko, halos kakabangon ko lang. And nagko-coffee ako while listening to worship songs. And after nito, maglilinis na ako ng bahay kasi it's Saturday. Habang nakikinig ako ng worship songs para, alam niyo yun, relaxing yung mood and uplifting. And hindi masyadong tahimik, hindi rin loud. Kasi maganda sa pandinig, diba, yung mga worship songs. And then siguro after maglinis ng bahay, magka-quiet time na naman ako. Ganyan yung routine ko. So, quiet time habang nagpapahinga. Nagka-quiet time ako dito sa may window o kaya dun sa window sa kabila sa may living room. And then, siguro mga 11 or 12, magpe-prepare na ako. Magkukook na ako for lunch. And syempre, kakain. After that, kung hindi ako magka-quiet time again, most probably, I'll watch Christian podcast and inuulit ko kasi yung The Chosen kasi hanggang season 4 lang yung available pa. So, yan, inuulit-ulit ko siya and then siguro makikinig ako ng mga songs ulit. Ganito yung routine ko every Saturday. Tapos, pero in between yan, syempre, merong messaging and video calling kay husband and sa family ko sa Philippines. So, ganyan. And then, siguro later din, makakapag-record ulit ako ng video and makakapag-edit. And, ano pa, yung ginagawa ko. So, in between din yan, nakakapagbasa din ako ng Bible. Saturday, hindi ako nagdi-dinner. So, ang kain ko lang is lunch and merienda. So, light merienda mamaya. After ng mga ginagawa kong yan, nood ulit ng mga lagi ko pinapanood. Alam nyo, magaganda ito ha. I-recommend ko lang yung mga podcast na pinapanood ko. Ang ganda nilang panoodin. And yung mga lessons, mga teachings nila, yung mga topics, talagang may enlighten ka and magiging closer ka kay God. So, ito yung mga favorite Christian podcasters ko. Si Johnny Chang Live, Girls Gone Bible, yan, kay Ryan Miller. And yung sa mga social media influencers naman, mga ganyan din yung mga themes nila. Of course, Tete Lestay. And of course, Cliff and Stuart Kineckley, Tricia Fenimore, Kayla Gabbard, Bryce Crawford. Yan yung mga lagi kong pinapanood, lagi kong pinapakinggan. And of course, yung mga songs ng Hillsong United. Ang sasarap pakinggan. Alam mo yun, yung everyday mo is laging maganda. Yung positive energy. Tapos yung basta relaxing. Alam nyo, ang gaan-gaan ng everyday. So, di ba yan yung everyday na pumapasok, na feed sa mind ko, sa mata ko, sa tenga ko. So, diba, what could go wrong kapag ganyan yung routine mo na naka-center kay God? Pero, syempre, dapat may time ka din sa, yun nga, sinasabi ko, sa family. Kasi, si God naman ay pro-family, diba? And, yun nga yung sinasabi ko, no? Siguro napapansin ko ng mga friends ko, ng mga relatives ko, na I don't have time to talk to them, yung makipag-chat, makipag-video call, kasi full packed yung araw ko sa mga gawain na
nakakapag-glorify kay God. Kasi yan talaga yung goal ko everyday. And, isipin mo ha, ikaw, may family ka, may parents ka, may siblings ka. And then, paano ka pa magkakaroon ng time sa mga relatives mo and sa mga friends, sa mga kakilala? Diba? It's so weird na kapag may time ka to chat or video call regularly with a person na hindi mo naman family member, hindi mo naman, alam mo yun, yung wala naman kayong relationship na talagang super close. Kasi, isipin mo, kapag meron kang, let's say, friend or relative, distant relative, na nakakausap mo everyday regularly ha. Pero, meron kang family, meron kang husband, meron kang anak, meron kang parents, meron kang siblings, tapos hindi sila lahat nakakausap mo. Parang it's so weird. Diba? Ibig bang sabihin, you care more dyan sa person na yan kaysa sa family member mo? Diba? Kasi dapat yung mga ginagawa natin is, of course, always God, spouse, parents, siblings, diba? So, paano ka makakapunta doon sa relatives and friends kung may isa ka pa or dalawa na hindi na pa nakakausap sa parents mo, sa siblings mo, diba? So, dapat dun ka muna mag-focus. Pero, syempre may exception. Kung, for example, yung relative mo or friend or acquaintance na may problem, tapos emergency, need ng kausap, need ng tulong. So, that's an exception naman. Pero, on a regular basis, dapat doon ka nagfo-focus kasi yan naman talaga ang sinasabi ng scripture, di ba? God, spouse, parents, siblings. Yan. Tapos, sunod na yung mga friends or relatives, di ba? So, paano ka nga makakapagbigay ng time dun sa mga nasa baba, diba? Nasa baba ng list, kung hindi mo pa nga nabibigyan ng time yung mga nasa taas. Diba? So, yun lang. Gusto ko lang i-share yung Saturday ko. So, yan yung routine ko. And, I see to it na talagang nakafocus ako sa dapat i-prioritize. I-practice nyo, it's so nice and napakagandang routine. Ang sarap sa feeling, hindi lang spiritually but physically din, mentally, emotionally. Kasi nabibigyan mo ng time yung mga dapat mong bigyan ng time, diba? God bless you po. Have a blessed weekend.